Kumusta na po kayo mga kapatid? Ang pag-ibig ng ating Panginoon ay patuloy na sumainyo at madama nyo ang kanyang pagmamahal, ang kanyang pagyakap, ang kanyang pagsama sa inyo habang tayo ay naghihintay ng kung ano yung mga dapat na mangyari sa bawat isa sa atin. Hinihintay po natin na maging maayos na ang lahat ng ito sapagkat medyo matagal-tagal na rin po tayong naka-quarantine, ano? Pero dito pala sa panahon na ito, dito natin mas lalong madarama ang pag-ibig, ang pagpapala ng ating Panginoon na kahit wala po pala tayong mga anak buhay at mga business, hanggang ngayon buhay pa rin tayo na pinakakain ng ating Panginoon, ano? Salamat sa mga taong naging daluyan ng pagpapala sa buhay natin. Yun pong ating mga uh, nagbigay sa atin ng mga ayuda, nagbigay sa atin ng mga sila po, huwag po nating kakalimutan na ipanalangin sa ating Panginoon na sila po ay patuloy na ingatan, gabayan ng ating Panginoon. Kasi po mga frontliners po yan sila po yung mga exposed sa mga tao, kaya dapat ang panalangin natin po sa kanila ay laging naroon po. Kaya sana po ay magkaroon tayo ng panahon para sa pananalangin natin sa kanila. Sapagkat ang mga tagapanguna sa ating bayan, sa ating barangay, sa ating bansa ay mga taong itinalaga ng ating Panginoon Diyos, at tayo naman mga spiritual frontliners, tayo naman po ang dumadalangin para sa kanila na sila po ay patuloy na samahan ng ating Panginoon. Ayan. Tayo po yung mag-aaral muli. Okay, so ang ating pong pag-aaralan ay nasa Unang Hari. Ayan, binasa po ba natin yung chapter 12 at saka chapter 13? Tapos na po tayo sa kay Haring Solomon, kay Haring Rehoboam naman tayo, at kay Haring Jeroboam, kasi mahahati na po yung bansang Israel dahil dito sa kagagawa ni Solomon, Okay, basahin po natin yung chapter 12 to 16. Okay, kapraso lang po yung ating babasahin. Pagkalipas ng 3 araw, bumalik si Jeroboam at ang mga tao ayon sa iniutos sa kanila ng hari. Salungat sa payo ng matatanda, magaspang ang sagot na ibinigay ni Rehoboam sa mga tao. Ang sinunod niya ay ang payo ng kabataan. Kaya sinabi niya, kung mabigat ang dalahing ipinapasan sa inyo ng aking ama, daragdagan ko pa yan. Kung hinagupit niya kayo ng latigo, panghampas na may tinik na bakal ang ihagupit ko sa inyo. Hindi nga pinakinggan ng hari ang karaingan ng bayan. Sa ganitong paraan ay natupad ang sinabi ng propeta ni Yahweh na si Ahiyas kay Jeroboam na anak ni Nebat nang sila'y magkita sa Shilo. Nang makita ng mga taong bayan na ayaw silang pakinggan ng hari, ay sinabi nila, umuwi na tayo, O Israel. Ano bang mapapala natin kay David? Ano bang nagawa para sa atin ng anak ni Jesse? Pabayaan na natin ang sambahayan ni David. Umuwi na nga sa kanilang tahanan ang 10 lipi ng Israel. Ayan, purihin ng Panginoon sa pagkabasa ng kanyang banal. Salamat sa banal na Espiritu na patuloy na nagbibigay sa atin ng salita na kung saan ay pinapaunawa niya mga bagay nito. Kaya atin pong pag-aralan. At medyo babalikan ko lang. Okay. So, si Rehoboam na nga pumalit kay Solomon. At merong lumapit sa kanya, si Jeroboam. Ito si Jeroboam ay sa mga lingkod ni Haring Solomon. At humingi ng request na kung maaari ay pag-aanin ang kanilang pasanin sa paglilingkod, sa kanilang pagtatrabaho sa kaharian. At sabi, bigyan niyo ako ng 3 araw para mapagpasyahan ko ito. So, sumangguni siya sa matatandang tagapayo. Ayan, matatandang tagapayo. Sabi ng mga matatandang tagapayo, pag-aanin nga naman natin yung kanilang paglilingkod. Pag iyan ay pinagbigyan natin, maglilingkod sa iyo yan habang buhay. Wala kang magiging problema dyan. Ganun ba? O sige, pag-iisipan ko. Tinawag niya yung mga
kababata niya na naging tagapayo. Ito sabi ng matatanda, kayo ano ba bang masasabi nyo? Ay nako, mahal na hari. Dapat mas tigasin ka kaysa sa iyong amang hari. Pagka kung ang iyong amang hari hinahagupit sila ng mabibigat na pamalo, kailangan mas mabigat sa iyo yung panghampas na bakal na may mayroong bakal sa dulo. Ipalo mo sa mga yan para mas lalo yung matakot sa iyo. Parang gano'n yung kwento. Kaya nung bumalik si Jeroboam, sabi nung ni Haring Rehoboam, ito ang papayo ko sa inyo, ito ang ipapagawa ko sa inyo. Kung dati ay pinapalo kayo ng ano ba yung pinapalo na iyon? Latigo ba? Pero ngayon hindi na latigo, bakal na mayroong bakal sa dulo, yun ay papalo ko sa inyo. Okay, so ano ang nangyari? So di umalis na Jeroboam. So, umalis na nga tayo dito. Wala tayong mapapala dito sa hari na ito. Pahihirapan lamang pala tayo nito para tayo makapagtrabaho sa kanila. Ayan. So, itong payo ni Rehoboam, hindi siya nag-isip, Okay. So, si Rehoboam humingi ng isang payo para sa isang napakahalagang pagdidesisyon. So, lumapit si Jeroboam upang pakiusapan ng hari. Napagaanin. Kaya lang, iba ang ibinigay sa kanila. Napakahirap, Si Jeroboam nag-request, iba ang binigay, So, yun nga po ang nangyari. Hindi sinunod ni Jeroboam yung matatanda. Ang ganda-ganda ng payo ng mga matatanda na sabi nila, pagaanin mo yung kanilang trabaho para maglingkod sila sa iyo habang buhay. Hindi sinunod. Ang sinunod na payo sa mga kababata niya. Ayun, kaya ang nangyari ay nahati ang kaharian. Okay, kung sa paghingi sana niya ng payo, marunong siya mag-isip, na kung ano ba ang magiging resulta kapag sinunod ko ang payo nitong matatanda. Okay, kung ang matatanda kaya ang sundin ko, sabi nila, maglilingkod sa akin habang buhay. Maganda yun Gusto ko yung ganoon. Kung susundin ko naman itong payo ng mga kababata ko, baka kung ano ang mangyari, Teka, baka lalong magrebelde sa akin yan. Kung malalo kong pahirapan yan, ang gusto nila pag-aanin. Tapos pahihirapan ko. Di magre-rebelde yan. So, dapat naisip niya yun, So, dapat kasi sa pagkuha ng mga payo, ang iisipin mo, ano ba yung mga advantages dito at disadvantages ng pagbibigay mo ng solusyon sa kanila. So, malayo yung karunungan ni Rehoboam sa kanyang amang si Solomon. Si Solomon, talagang pag nagpayo ay talagang wisdom, Naalala nyo, ninabasa natin, nung siya ay nagdesisyon doon sa yung dalawang nanay na nagpunta sa kanya at tumihingi ng katarungan, itong dalawang nanay na kung saan ay nagbibili ng panandali ang aliw. Parehong nagkaanak magkasama sa bahay, parehong nagkaanak. So, 3 araw lang ang pagitan. Itong isang nanay, sa pagtulog, nadaganan niya yung anak niya, namatay. Noong kinagabihan, habang natutulog yung isa, pinalit niya yung anak niyang patay doon sa anak ng kasama niya na buhay, at yung buhay kinuha niya, inilagay niya doon sa piling niya. Kinaumagahan ay pasususuhin ng isa yung kanyang anak, patay. Pero napagmasdan niya yung anak niya, hindi itong anak ko. Anak to nung kasama ko. Kaya, ayun, sinabi niya, bakit mo pinagpalit yung anak ko sa anak mo? Hindi, anak ko ito. Ayun.
Sabi nung nagtalo sila sa harap ni Haring Solomon, o sabi mo, anak mo yan? Opo. Anak mo ba ito? Opo. O sige, gawin natin ganito. Kuha tayo ng tabak, hatiin natin yung bata. At ibigay natin yung tika-kalahati sa kanila. Kalahati sa kanya, kalahati dito. Ang sabi nung hindi tunay na ina, o sige nga, hatiin na nga natin yan. Hatiin yung batang yan. Tigisa tayo, tika-kalahati tayo. Yung damdamin ng tunay na ina, sabi, wag nyo na pong patayin itong bata. Ibigay nyo na lamang po sa kanya. Sabi ni Haring Solomon, ibigay yung bata dito, siya ang tunay na ina. Doon sa nagsabing wag patayin at ibigay na lang doon sa siya ang tunay na ina, sabi ni Haring Solomon. Wisdom ang ginagamit. Okay. Ito si Rehoboam, palpak na gumawa ng desisyon. Kaya tayo sa mga nagnanais na humingi ng payo ay alalahanin po natin, mahalaga po ito sapagkat tayo ay magdidesisyon. Tayo pa rin ang magdidesisyon dito. Okay, kanina ba tayo dapat lumapit pagka medyo hindi po natin alam ang mga dapat po natin gawin? Kanino pa po tayo lalapit para humingi ng payo? Ayan, siyempre, kauna-unahan sa mga magulang natin. Ayan. Siyempre, doon sa mga magulang na medyo nasa kaisipan pa baka naman yung magulang nyo nakaratay na o matandang-matanda na, ulyanin na, doon pa kayo hingi ng payo. Siyempre, sa mga magulang na kung saan ay naandoon pa sa kaisipan na kaya kang pangalagaan. Dahil sila yung mga unang magmamalasakit sa atin, sa bawat sa atin. At tunay na nakakakilala sa atin. Sila yung mga tao na alam natin na hindi tayo ipapahamak. Ayan yung mga magulang natin. Kaya kung meron tayong mga mabibigat na problema at meron tayong mga nahihirapan tayong magdesisyon sa buhay natin, sa pamilya natin, meron tayong mga magulang na kung saan ay alam natin na hindi tayo pababayaan yan. At kung anuman ang maabot ng kanilang kakayanan, ay alam natin na sila ay handang tumulong para sa atin at para makita nila na maayos yung ating kalagayan. So, yan ang una nating nilalapitan. Di po ba? Okay. Baka sabihin nyo naman, ako, nanay ko, mas marunong pa nga ako niya, yung panglapitan ko. So, wag naman ganoon. At least, malaman ng inyong mga magulang at matutuwa sa inyo kung malalaman nila, okay, na tayo ay lumalapit sa kanila at hindi natin sila binabaliwala. Di po ba? So, pangalawa, siyempre sa mga matatanda na may malawak na karanasan, pwede tayong lumapit po dyan. Pwede tayong humingi ng payo dyan sa mga kamag-anak natin na matatanda na or matanda na kung saan ay marami na karanasan at talaga namang may bibigyan tayo ng mga inspirasyon, ng mga encouragement, mabibigyan tayo ng isang mga desisyon na kung saan ay doon sa mga napagtagumpayan nila, doon sa mga kung saan nabigo sila, sa mga kapalpakan nila, siyempre hindi nila yun ibibigay sa atin o isasuggest sa atin. At siyempre doon sa mga tao na kung saan ay alam natin na pinupuntahan ng karamihan, di po ba? Ayan, maaring kamag-anak or church leader natin, yung sinasabing matatanda sa iglesia. Ayan, sila po yung mga mabubuting tagapayo natin sa ating church na alam natin na handang tumulong sa atin. Sa lawak ba naman ng kanilang karanasan, alam natin na kung saan sila nagtagumpay at kung saan sila nabigo na hindi na dapat ulitin pa, sila yung mga nakakaalam. Maaring naranasan na nila yung nararanasan mo, kaya alam nila kung ano yung mga dapat gawin dyan. Kaya mas maganda na doon sa mga may karanasan, mas maganda na makahingi tayo ng payo sa kanila. Pangatlo, sa mga nag-aral sa larangan ng pagpapayo. Ayan, sa mga counselor, sa mga teacher, sa mga nag-aaral ng psychology. Ayan, pwedeng kakilala natin o teacher natin sa school. Ayan, kaya wag po tayo mahiyang lumapit
sa kanila dahil sila nga yung ating guidance and counselor kung tawagin. Kaya ah, at meron namang iba na punta doon sa mga binabayaran ng mga counselor. Ayan, dahil sila po ay may mga pinag-aralan at talagang alam nila kung paano aayusin ang buhay natin, ang attitude natin. Naku, magagaling po sila dyan. Ayan. At pang-apat, sa mga lingkod ng Diyos. Ayan, o sa mga pastor. Pwede po tayong humingi ng payo diyan dahil yan po ito po mga lingkod ng Diyos or sinasabing mga leader sa church na kung saan ay mga nagtuturo ng banal na kasulatan, teacher sa Sunday school or mga preacher natin at yung mga nag-aaral sa kalooban ng ating Panginoon sapagkat pwede po sila makatulong sa atin upang maibahagi sa atin ang kalooban ng Diyos mula sa banal na kasulatan. Mas maganda na nagmumula sa Panginoon ang mga maririnig natin mga payo, di po ba? At kasama na rin doon yung kanilang mga pananalangin, yung aming mga pananalangin doon sa mga humihingi ng payo sa amin sapagkat napakahalaga ito na may sangguni sa Panginoon at may pagkatiwala sa Panginoon ang inyong mga desisyon sa buhay, ang inyong mga dapat gawin. Kaya mga kapatid, kapag nahihirapan tayo magdesisyon sa ating buhay, naku, marami po tayong malalapitan. At sana kapag tayo nakarinig ng mga payo na ito, alamin po natin ano ba ang kahihinatnan kung pagdidesisyonan ko to o gagawin ko to. Huwag tayong maging katulad ni Rehoboam na kung saan ay humihinga ng payo, yung kanya namang kinuhang payo ay palpak naman, ano? Kaya hindi nangyari ang mga bagay na kanyang inaasahan at ang kanyang paghahari ay naging isang magulong paghahari hanggang sa mawala na siya sa Panginoon. At si Jeroboam ganoon din, nawala di sa Panginoon, hindi sila sumunod sa kanilang ninuno na si Haring David. At siguraduhin natin na tayo makakapagdesisyon ng tama, siguraduhin natin na ito'y ayon sa kalooban ng ating Panginoon because our decision will become our destination. Kaya panghawakan po natin ang salita ng Diyos, napakaganda na ito'y pinagbabatayan natin, may batayan tayo sa ating mga pagdidesisyon sa buhay. Ayan, so marami na naman tayong natutunan ngayong araw na ito at sana po ay magamit natin yung ating mga pinag-aaralan na ito sa ating pang-araw-araw na buhay. Kasi mahalaga po na hindi po tayo pumalpak sa ating mga pagdidesisyon, sa ating mga choices sa buhay natin. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Sama-sama po nating idulog. Okay, kung meron po sa inyo na nahihirapang magdesisyon, pagkatiwala natin to sa ating Panginoon. Tayo po yung manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat ng mga tao na kung saan ay mayroong mga kaguluhan, kabalisahan, pagkatakot sa kanilang buhay, nahihirapan na sa mga nararanasan na ito. Dalangin ko, Panginoon, na sila po'y hawakan mo ang kanilang puso't isipan at hawakan mo rin ang kanilang mga pagdesisyon sa buhay. At hayaan mo po, Panginoon, na bigyan mo sila ng mga tao na makakatulong nila upang maipaunawa sa kanila ang mga dapat nilang gawin. Ang napakahalaga po nito ay patuloy na may lapit namin po ito sa anuman ang aming nararanasan. Ang una namin gawin ay patuloy na sumangguni sa iyo at ipakita mo sa amin ang mga tao na kung saan ay magiging katuwang namin sa aming mga pagdidesisyon sa buhay. Salamat po, Panginoon, sapagkat ipinaunawa mo ang lahat ng ito sa amin. At habang kami po ay nahihirapan, habang kami po ay hindi malaman kung ano yung mga dapat namin gawin, hayaan mo po, Panginoon, sa pag-aaral namin ito ay maging malinaw sa aming kaisipan na mayroong mga tunay na tao na nagmamalasakit sa amin at mayroong isang tunay na Diyos na nagmamahal sa amin na kailanman hindi po kami pababayaan sapagkat siya yung Diyos na
tunay na nagnanais na kami maging matagumpay sa aming buhay. Salamat po, Panginoon, sa iyong pagsama sa araw nito. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Salamat po at nakatapos na naman tayo sa ating pag-aaral. At muli, patuloy kayong pagpalain, ingatan ng ating Panginoon. To God be the glory.